Hello mga lokotseros, so nandito na nga tayo sa Module 3 ng ating intermediate course. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay regarding metadata and ray rankers. So bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng metadata? Kasi when we are embedding, actually we are capturing the meaning. Pero sometimes, yung totality ng data natin, merong pagkakatulad-tulad ng meaning. For example, sa isang company, meron silang 500 documents na in-embed. So of course, meron doon na medyo magkamukha yung meaning. With the metadata, pwede tayong mag-filter further para alam ng AI kung saan lang siya titingin. For example, pwede nating i-filter yung mga articles na mula 2025 lang. Or di naman kaya, from category, pwede nating i-filter na services lang. Or if we are looking for business forms lang, pwede ring i-filter doon. So may dalawang process tayong di-discuss regarding metadata. The first is adding yung metadata sa ating embeddings, and the second is paano ba nating makwe-query using that metadata. So sisimulan natin sa pag-build ng ating Supabase vector store. At ang gagamitin nating data ay i-scrape natin itong website natin. By the way guys, may website na nga pala tayo, meron na tayong domain. Just go to lacocheros.com and then makikita nyo na yung bago nating website. So simulan natin by adding trigger manually, and then mag-add tayo ng set node. So sa set node ko na lang ilalagay muna yung mga links. So papangalanan ko to ng courses, and then lalagay ko dito ay arrays. And then dito, maglalagay ako ng value. Dito sa value, array yung ilalagay ko, at ito yung mga link ng ating courses. So kung makita nyo, nandiyan yung beginner course natin, nandiyan yung intermediate course. And then gagawin ko lang siyang expression. So pag niran natin yan, makikita nyo na isang output lang siya pero meron siyang 8 links. So para mapaghiwa-hiwalay natin siya, gaya ng tinuro ko dati sa beginner course, gagamit tayo dyan ng split out node. And then i-split lang natin lahat ng courses para pag in-execute natin siya ay magkakahiwalay na siya. So we have 9 items. And then from here, maglo-loop lang tayo. So let me grab my loop node. And then, one at a time lang yan. Delete muna natin to para makapag-test tayo. Pag in-execute ko yan, kukunin niya yung unang item, and then dito na tayo mag-scrape. Ang pinakamadaling way to scrape is using Firecrawl. And then, from Firecrawl, meron na siyang community nodes dito guys, which is i-install mo lang. Ngayon guys, para sa mga hindi pa naka-register sa Firecrawl, punta ka lang sa firecrawl.com, and then sign up ka lang. And then dito, you can use your Google account naman. I will use the Lacocheros ZV, and then continue lang ako. And then, dito pa lang sa harap, nandyan na yung API key nyo, pwede nyo na siyang i-copy. By the way guys, meron nga pala ako sa description ng affiliate link ko sa Firecrawl. So if ever you want to support us, you can use our affiliate link. And then, balik lang tayo sa N8N, ang gagamitin natin ay scrape a URL and get its content. And then sa credential, add lang tayo ng bago, i-paste lang natin dito yung ating API key, and then we can save it, and then you can see it is already successful. Ngayon na meron na yan, papalitan lang natin yung URL na to with the course URL na meron tayo. And then after running, makikita nyo nga na-scrape na niya, nakikita na niya yung mga links, nakita na niya dyan yung ating Module 1 hanggang Module 5 ng ating beginner course. So ganun lang kabilis gamitin si Firecrawl to scrape a website. And then from there, mag-a-add na tayo ng Supabase. Vector store guys, yung gagamitin natin ngayon. And then what we will do is to add documents sa ating vector store. Kung napanood nyo yung Module 2 ng ating intermediate course, ay alam nyo na kung paano i-connect si Supabase. Ang gagawin na lang natin dito ay hahanapin natin yung ating vector database, which is itong Lacochero website. And then, okay na siya. Usually, nag-a-add lang ako ng option dito kasi minsan binabago ko yung match document. Which in this case ay ginawa ko siyang Lacocheros website. Pagkatapos yan ay maglalagay lang tayo ng embedding module. You can use Gemini. Ako, ang gagamitin ko ngayon ay yung OpenAI. So balik lang ako sa Supabase, and then dito mag-a-add naman tayo ng ating default loader. Ngayon, dito guys sa default loader, dito nyo na i-add ang ating metadata. So ang gagawin ko nga lang dito ay pipili ako ng specific data. Kasi ang gusto nating ipasok sa kanya ay yung markdown. Pagkatapos naman dyan, ay mag-a-add lang tayo ng option dito, makikita nyo na yung metadata. And then from that, mag-add lang tayo ng property, and then papangalanan ko siya na category. So, bahala na kayo kung ano yung gusto nyong pangalan. Ngayon, dito ay maglalagay na tayo ng value natin. Since lahat ng link na nilagay ko muna ay courses, ang gagawin ko na lang value nito ay courses. And then from there, back lang ako, clean up lang natin to, and then pwede na natin siyang i-loop. Okay. Ngayon, we will try to run this now. So, execute workflow lang natin, and then antayin lang natin siyang matapos. Okay, ngayon tapos na siya. Ngayon, gagawa ulit tayo ng panibagong workflow natin dito.
para naman sa iba pa nating links. Maglalagay ulit ako dito ng ating set node. And then, ang gagawin ko naman dito ay URLs. From here, ang kailangan ko rin dito ay array, and then gawin ko lang tong expression. Ang lalagay kong expressions naman dito guys ay merong category. So kung makita nyo dito, meron tayong URL and then lagyan ko ng metadata. Ito ay general. So ito lang kasi yung homepage natin, and then of course we have our services, kaya ito naman yung link ng services natin. So yan yung dalawa na i-script pa natin. So gaya lang kanina, i-run lang natin siya, and then one item lang ulit yan, kaya i-split out ulit natin. Drag lang natin URLs, try natin. So ayan, dalawa na siya. Merong URL, merong metadata. And then from there, maglo-loop lang ulit tayo. And then tanggalin ko lang ulit to para matest natin yung una. Then from there, mag-a-add lang ulit tayo ng ating Fark crawl. Sa Fark crawl, yun ulit yung pipiliin natin, scrape and get its content. And then papalitan lang ulit natin yung URL nung tamang URL. And then from there, mag-a-add lang ulit tayo ng ganitong setup guys. Kakopy ko na lang and paste. Tapos ibahin na lang natin yung setup niya. So i-clean up ko lang. Ayan. Clean up natin. Yan, para mas kita. So ngayon, i-run muna natin yung Fark crawl guys para mapag-drag and drop tayo dito sa next node. So ayan na. Ang gagawin natin guys, ang babaguhin lang natin dito ay yung default loader. So nirun ko siya para makuha actually natin yung metadata dito sa loop node. Tanggalin ko tong value nito, gawin ko siyang expression, and then we can drag and drop that para kung general man siya or yung services na yung kailangan nating ilagay. So ang gagawin ko ngayon guys ay pwede ko nang i-loop to para mag-run siya. So clean up lang ulit natin and then I will execute it. So ngayon nga na tapos na siya, ay tingnan na natin yung ating Supabase vector store. Ayan, kung i-refresh ko to, makikita nyo sa una, dito sa metadata ay meron siyang category na courses. And then if you go down, makikita natin yung iba dyan ay may general, and then yung huli nating in-embed is services. So ngayon, meron na tayong pwedeng i-filter na metadata. Before ko kayo turuan sa next step kung paano ba nating makwe-query yung metadata na yan, is turuan ko na rin kayo paano i-streamline yung process ng updating nito. So ang gagawin natin dyan guys ay, ang process nito ay insert document. So kailangan burahin muna natin yung specific na data na luma bago natin siya i-override. Kaya naman, ang ginagawa ko lang dyan guys ay mag-a-add tayo dito ng node bago tayo mag-write. Ang gagawin lang natin ay pupunta tayo sa Supabase and then kukuha tayo ng delete arrow. And then from that delete arrow, ayan, so lagay lang natin yan dyan. Ang gagawin natin dyan ay hahanap ka muna alin yung gusto mong burahin na table. I mean row sa table. So ito yung table na may gusto tayong burahin na row. Ayan. And then, kailangan mo siyang i-filter. Ngayon, sa pag-filter guys, medyo kakaibang mag-filter sa Supabase table. Ang gagawin natin dito actually is magbibuild tayo ng string. And then, dahil nasa loob siya ng metadata, para ma-filter siya, ang gagawin natin dyan ay metadata dash and then dalawang greater sign. Gawin natin expression guys. Huwag niyong kalimutan gawin expression para hindi maging symbol to. Ayan. And then, alin ba yung gusto nating i-filter? Category equals, tapos may equals pa. Kasi pwede yan na ang lagay nyo dito, like o kaya contains. Pero tayo, alam naman natin na equals courses yung gusto natin burahin sa node na to. And then guys, sa una, kung wala pang laman, hindi magraran yan ng tuloy-tuloy. So always output data lang tayo for this node. And then, kung marami siyang buburahin guys, I will tell you, maraming output yan, pero isang beses lang natin gustong i-run to. Ang gagawin natin dyan, ay i-aggregate lang natin. So, I think alam nyo na kung para saan yung aggregate node kung napanood nyo yung ating beginner course, and I am using this frequently also sa iba nating modules. Yan. So, okay na tayo. Na-handle na natin yung pag-delete sa courses bago natin siya i-override. Ngayon naman, ang i-handle natin ay yung pag-delete sa mga other metadata natin like yung general and then yung services. So, having said that, kakopy ko lang to. Paste ko yan kasi yan dalawa na yan ay dito talaga papunta. So, dun sa loop natin, pupunta muna siya dyan and then babalik siya dito. So, linisin lang ulit natin. So, yan yung node natin. And then, ganun pa rin to guys. Ang kailangan natin ay mabura yung metadata category which is equals to, hindi na siya courses. Depende kung general or services. So, pwede natin i-drag tong loop node at ilagay natin dyan para dun siya maging equal. And then again, marami siyang buburahin, mag-output siya, in-aggregate natin bago siya mag-loop. Ngayon, kumpleto na yung ating pipeline para sa updating ng ating metadata. Ang gagawin ko lang guys ay
maglalagay pa ako dito ng isang aggregate node para i-output ko lang ulit yung all individual item para lang maging magkasunod yung pag-process ng courses and then yung other links natin. So, ang gagawin ko, lilinisin ko lang muna to guys. Ayan. Para medyo maayos naman tingnan. Linisin din natin to. Ayan. So, para medyo maayos tingnan. And then, pwede na kayo actually mag-add dito guys ng inyong schedule node. Kasi sa schedule node, so kunwari ako weekly, ang gusto ko kasi hindi naman ako ganun kadalas mag-update ng website. So, I will choose weekly. And then, kung kailan, Sunday, midnight, okay na sa akin yan. And then, iyang trigger na yan, i-add ko lang dito sa umpisa para if ever na nagpalit man ako ng website, I know na updated yung website ko at least weekly. Yan. So, ngayon na meron na tayo ng pipeline na yan, pwede na natin siya actually run. So, i-execute ko siya using yung ating click. So, makita nyo guys, i-delete niya lahat ng row ng courses. Ayan. Tapos, sa kanya i-update isa-isa. So, 50 items yun. Pag natapos na siya dyan guys, ang mangyayari ay lilipat naman siya dito sa ating next process para i-update naman yung ating services and yung general data natin. So, antayin lang natin siya matapos. So, natapos na nga siya guys. Pag titingnan natin yung ating metadata dito, ay nagsimula na yung ID sa 65. So, meaning, nabura na niya yung mga dating data and then meron na tayong panibagong data. So, makita nyo, total records yan dito ay 64. So, yung first 64 kanina na niran natin ay na-delete na and then we have new data which is kung weekly updated yung data natin. Ngayon naman, ituturuan ko na kayo kung paano natin ipupull yung data using that metadata. So, dito na lang sa baba, mag-a-add ako dyan ng ating chat trigger para dito na lang tayo mag-chat sa kanya. Ayan, saan napunta? Ayun. And then, gawin muna natin basic pooling. Add tayo ng AI dyan, and then, mag-a-add tayo ng AI agent, and then from there, add lang ako ng chat model. Ang gagamitin ko ngayon ay si OpenAI, guys. Ayan, pwede rin naman si Google kung gusto nyo. 4.1 mini, okay na yan. And then, balik lang ako. And then, mag-a-add tayo ng memory. Simple memory lang muna ngayon. Since testing lang naman tayo, if you want to do Postgre memory, tinuro ko naman siya sa module 2. And then, ang gagawin natin ay mag-a-add tayo ng tool. Mag-a-add tayo ng Supabase Vector Store. And then, from that Vector Store, ang gagawin natin ay pipiliin lang natin yung ating tamang document from Lacocheros website. And then, mag-a-add lang tayo ng embeddings model. Sa embeddings model, ang gagamitin ko rin ngayon ay si OpenAI. Ngayon, okay na yan. Ngayon guys, lagyan lang natin to ng description na this is the Supabase Vector Store that holds all Lacocheros website data. Yan. Tapos, yung limit, okay lang yan. Yung 4, pwede nyo dagdagan. And then, ang lalagay ko lang ulit dito guys is yung ating query name dahil nga binago ko siya. Hindi siya match documents. This is match Lacocheros website. Yan. Lacocheros website. And then guys, lagyan nga lang pala natin to ng kanyang think tool para mas makapag-analyze siya. Ayan. And then, i-clean up ko lang. There you go. Ngayon, lalagyan lang natin siya ng system prompt. So, niready ko na nga siya guys. Sinabi ko lang dyan na Lacocheros Agent Assistant siya. And then, ang gagawin niya is, kung ang message ay hi, hello lang, huwag na niyang tingnan yung ating database. So, ayan, sinabi ko dyan without searching any database. Otherwise, search the vector store para makikita siya ng answer. Then, sinabihan ko lang siya na yung response should be short, clear, and friendly. And then, pwede siyang gumamit ng emojis para engaging yung reply niya. And then sa step, sinabi ko lang na may think tool siya na gamitin niya para i-analyze yung request. And then pag greeting, na-reiterate ko na return lang niya yung greeting. And then otherwise, query the vector store. So tools, nilagay ko sa kanya na meron siyang think tool, ayan, for reasoning. And then meron siyang Supabase Vector Store para lang makita niya yung mga data regarding offerings, features, trainings, and tutorials. Ngayon, ready na tayong i-test yung AI natin. I-save ko lang to, i-open ko tong chat, and then mag-try na tayo. Sabihin lang natin, hi, may free courses po ba kayo? Ayan, nag-reply siya, yes, Lacocheros offer free courses. Ayan. You can check it out in their beginner course and intermediate course on NA10. Ayan. Tapos binigay na niya yung link. Pag click natin yan, guys, ayan, nandito yung beginner course natin, module 1 to 5. And then, pag click ko naman yung intermediate course, nandyan din yung ating module 1 to 3. So, nabibigay na niya yung link kasi nga, meron siya ng total data.
Pero ang gusto kong i-emphasize dito is ano-ano ba yung na-return. So pag clinic natin to guys, makikita natin kung ano-ano ba yung pinagbasihan niya. Kung makikita nyo, dito, meron pa siyang tiningnan sa ating home. So dito sa homepage, wala naman dyan yung detailed data natin. Dito naman, tiningnan din niya yung content ng ating mga Facebook, ayan, which is wala naman dyan yung data natin. And then dito pa lang niya nakita yung mga ibang data natin regarding building rugs. Ayan. And then dito niya nakita yung ating intermediate course. So kung makikita nyo, kung wala tayong filtering, pwede siyang tumingin dun sa mga general data natin rather than tingnan niya lang kung ano lahat ng nasa courses natin. Ngayon, itratry naman natin siya with filtering metadata. Ngayon guys, konting trick lang kasi para lang maka-filter ng metadata, dito nyo lang rin yan gagawin sa Supabase. Back ko lang to. And then dito sa Supabase, ayan, ang gagawin nyo lang dyan is mag-add option dito and then metadata filter. And then mag-add lang kayo ng filter dito. Ang filter name natin is category. Yan. Ngayon dito, kung mapansin nyo, wala yung mga option na yung AI ang mag-provide. So meaning, kailangan natin magkaroon ng workaround. Para magkaroon ng workaround, mag-add na lang ako dito ng isa pang AI. Ayan. And then AI agent. And then from there, back ko lang, lagyan lang natin siya ng chat model. Ito na lang rin, connect ko sa kanya. Yung tool, lagyan ko lang rin siya ng think tool. Yun lang. And then clean up lang natin to. Ayan. So ayan na. Tapos, ang gagawin natin sa kanya ay bibigyan natin siya ng rule. Na ang rule lang niya guys, dapat ay mag-assign ng filter. Ang pinalit ko sa kanya guys ay sinasabi natin na isa siyang AI router agent. So ang task niya is to classify user's query into one of three categories. Ano na yung categories natin? Ito yan guys, services, courses, or general, meaning kung hindi siya nag-under sa mga yan, ang fallback is general. So kung makita nyo, ayan, always use the think tool, ayan, output the exact one, ayan, of the options. Ayan, in lowercase, no extra text. So services, pinaliwanag natin sa kanya ano laman ng services, courses, ano laman ng courses, and then general, sinabi lang natin na fallback to or if query is not about the two, ayan, general, greetings, ito na lang yung piliin niya kasi hindi pwedeng blank yung magiging filter natin mamaya. And then, pinaliwanag lang natin sa kanya yung step na mag-isip muna siya and then mag-decide siya ng most appropriate category and then i-output niya yung isang word lang na yon. So, ang gagawin ko guys ay iraran ko ulit to pero hanggang dito lang muna. Yan, tingnan ngayon natin yung output niya. Ang output niya ay courses kasi yun naman yung tanong natin kanina talaga. Kaya ako siya niran ay para makapag-drag and drop tayo dito sa ating Supabase. So ito yung output ng una nating AI agent, i-drag ko lang siya dyan and then ma-filter na siya into courses. Ngayon, ang gagawin natin dito ay isa-save ko lang siya and then i-copy lang muna natin to. Ayan, copy ko siya. I-reset ko yung session. Pag na-reset ko to and then pinis natin yung same na tanong and then try natin kung ano na may magiging sagot niya. So ayan nga, sumagot na siya. And then makikita ngayon natin kung ano yung mga pinul niyang data. So kung makikita nyo guys, ayan, lahat to regarding na sa courses natin. Ayan, nandiyan siya, courses, courses, courses yung category, and courses. So meaning, mas magiging accurate na yung reply ng inyong AI depende sa metadata na finilter natin. So if I will ask the AI, ano po mga services nyo? Ayan. Ayan, papakita na niya kung ano yung mga services natin. So, titingnan natin yung Supabase, makikita nyo lahat yan ay services. Ngayon, kung ay tatanong naman natin sa kanya ay general question like, meron po ba kayong YouTube channel? Ayan, makikita nyo na binigay na niya na meron daw and then ito yung link sa ating channel. Pag tinignan ngayon natin yung ating Supabase, makikita nyo, puro general naman yung category na pinili niya. So with that guys, dun lang siya mamimili within that category. Ngayon, mas marerefine pa natin yung sagot or yung data na kinukuha ng ating AI. Kasi kung mapansin nyo, ang kinukuha lang natin dito ay 4. So paano kung dun sa unang 4 na nakuha niya ay hindi yon yung best data to answer the question? Diyan ngayon papasok yung ating re-rankers. So, bakit ba kailangan natin ng re-ranker? Kasi even yung embeddings natin, pwedeng yung top result is not the best answer, gaya ng sabi ko kanina. So, for example guys, naghahanap kayo ng pricing, pwedeng i-return niya ay discount policies bago pa niya ibigay yung pricing table. So, that's something na pwedeng medyo maligaw yung sagot ng ating AI.
Kaya imagine natin yung re-ranker natin na nagche-check nung mga output bago ibigay sa AI. So para siya guys na isang librarian. So yung librarian na yon sasabihin sa'yo na yes, yung 5 books na yan, yung kailangan mo sa yung research, pero itong isang to yung most relevant. So parang ganun yung analogy niya. So para guys ma-add natin yung re-ranker sa N8N, pupunta lang kayo dito sa Supabase Vector Store, then i-on nyo lang tong rank results. And then from that rank result ay mag-a-add na kayo ng re-ranker. So far, ang supported pa lang na re-ranker ni N8N ay si Cohere. Ngayon guys, kung wala pa kayong account kay Cohere, ang gagawin nyo lang ay punta kayo dito sa cohere.com and then sign up lang kayo. Usually hindi ko mahanap yung sign up dito. Ang ginagawa ko, sign in and then sign up here and then connect nyo lang rin with your Google account. And then after that, continue nyo lang and then mag-register lang kayo. So pag naka-register na kayo guys, ay mapupunta na kayo sa dashboard at ang kailangan nyo lang gawin ay click tong API keys and then i-copy nyo lang itong API key nyo. Punta na kayo sa N8N and then add credentials lang kayo and then paste nyo lang yung API key nyo. Pagkatapos doon ay i-save nyo na. Ngayon, pwede nyong ibahin kung ilang answer yung gusto nyong ipasa sa AI. Pero for here, ang gagawin ko ay 4 yung ipapasa nyo sa AI and then balik lang ako sa ating Supabase, ilan yung gusto nyong ipasa sa ating Cohere re-ranker. So, ang gagawin ko ay 20. Yan. So, ngayon na meron na tayo niyan, try lang ulit natin magtanong sa ating AI, open chat natin, refresh lang natin to ulit yung session para hindi na niya maalala kung ano yung mga sinagot niya. Then, magtatanong tayo, may tutorials ko ba kayo? Yan. So, ito na yung naging sagot niya, meron daw tutorials and meron din na beginner courses. Ngayon, kung titingnan natin yung naging process niya guys, nandito na yung final rank na sagot kay Supabase. Pero kung titingnan natin yung re-ranker, and then gagawin ko tong table, kung makikita nyo guys, ayan, scroll ko hanggang baba, ayan, 19, so nagsimula yan sa 0, so 20 yung kinuha niya na chunks doon sa ating Supabase. And then from there, kung makikita nyo dito, 4 na lang yung binigay ng re-ranker, and then nagkaroon na siya ng relevance score. So meaning, ni-score niya lahat or nilalagyan niya ng score lahat tong 20 and then kung sino yung pinaka-relevant, siya yung ibabalik niya dito sa ating AI para yun yung gamitin niya sa pagsagot. So ganyan nga natin guys, may improve further yung pagpili ng AI natin sa data na gagamitin sa sagot ng ating mga users. So dun sa example natin, meron lang tayong konting data pero as you expand your data with many files, mas ma-appreciate nyo kung paano bang na-filter yung tamang file to get and paano bang nare-rank yung mga sagot ng ating AI para mas accurate yung makuha niyang data in answering the questions. So some key takeaways lang guys, yung metadata ay nakakatulong on having filter for the specific data na gusto natin. While ang re-rankers naman can improve accuracy by ordering similarity matches or yun nga, nirarank niya yung nakukuhang mga chunks. So pag pinag-combine natin sila guys, ang mangyayari yung AI workflow natin ay mas magiging reliable and context aware. So kung umabot ka nga dito sa ending ng ating video guys, gaya ng dati, ibibigay ko pa rin yung link para ma-download nyo yung workflow na to and nandito rin naman siya sa ating website. And as always, laging tandaan, less manual work, more lakwacha.